DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Widen Anito King, alas 8:17. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? But don't change your hair for me, Michael Bublé. not if Iyan ang kailangan natin makuyang mga ateng. Diyos ko. Huwag na nga natin masyadong pag-usapan yung mga impeachment na ganyan. Diyos ko. Masakit sa ulo, ayan, masakit sa ekonomiya, ano pa ba, ha? Abay, nakahilo, ayan. Abay, Doktora Isa Suntay, nakadagdag pa ng pelegi sa muka. Ayan, ano ba, oil price increase. Naku, Diyos ko po mahabagin, ha? Ano pa ba, ha? Ayan, yung karumal-dumal, kahindik-hindik na mga krimen. Dito lang po tayo makakuyang mga ating, ha? My funny Valentine. your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? But don't change. Yan, Mr. President, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Abay, po, kailangan natin ng social anesthesia. Grabe, ano mga issue natin ngayon. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Dayo Mahalma at welcome sa ating palatuntunang Damdaming Bayan. Itong dos por dos mukha kayong magyayabang masyado, ha? Sherwin, ha? Sinasabi yung number one na naman. Bira kayo. Masyado maingay pagka ganyan, nakakaya. Baka sabihin masyado na tayong greedy sa sa pagiging number one. Damdaming Bayan. At maraming salamat po sa aming mga sponsors. Ayan, love you, muamua, ha? At sa inyo pong pagtitiwala at syempre sa ating mga taga-subaybay. Maraming salamat po sa iyong masugid na pagsubaybay at pagtitiwala po sa amin. Dahil kami puli ay muling number one. Ito, kayo na magyayabang kayo, di nyo pa lubos-lubusin, ha? Number one sa Metro Manila, number one sa Mega Manila. Aba, hindi sinasabi, number one din tayo nationwide. Damdaming Bayan.
Ay, nako talaga, magandang umaga mga kuyang mga ateng. Ayan, ngayon po ay Love Month, ika nga ha. So, para sa mga loveless ngayong February na naghahabol ng Valentine's Date sa February 14, abay, ingat-ingat po tayo ha. Ayan, kasi iba nananalangin ha. At yung iba naman ay nagpapasalamat dahil kasi nitong mga nakalipas na taon, ayan, buwan, yung iba po ay nagkaroon ng labi-dabi. Ha? Ayan, kaya iba ay kumakanta dyan na Love gave me you. Ha? God gave me you. Ayan. So yan yung mga kaibigan, ngayon pong Love Month. Ayan, ingat-ingat po tayo ha sa love scam. Ay, naku talaga, oo. Ito nga pag-usapan natin yung issue ng love scam kasi alam niyo naman po yung mga medyo lampas-lampas na sa kalendaryo. Abay, syempre po mahibigan ang hirap kaya yung tumatanda po mahibigan na wala man lang di ba? Wala man lang kasama sa buhay, ganyan. Iba po yung kasamang labi-dabi kaysa sa mga kapatid, mga pamangkin, mga ganyan, di ba? Iba yung love mo talaga na kasama mo ha, kahit na mga may edad na, ayan, kahit the spirit is willing but the flesh is weak. Kailangan mga dyan, labing-labing tsaka ika nga companionship mga kuyang mga ating, di ba? At ngayon, ayan, dahil marami po ang naghabol na magkaroon ng Valentine's Day sa February 14, abay, yung mga umaasa sa mga, yung mga love chat ba yun? Ha? Yung iba sinuswerte, yung iba minamalas, pero out of 10 po yata may 1 to 10. Ayan, siguro 1-2 lamang yung sinuswerte. Yung iba po ay minamalas na i-scam, ha? Pero ano nga ba itong bagong modus na love scam ngayong buwan na mga puso? Aba, alamin nga natin at kahapon po nga nagbibigay ng mga warning, ha? Ang mga taga Cybercrime Investigation and Coordinating Center, CICC. At ngayon po mabigan ay nasa ating linya ang Loverboy. Loverboy ba ito? Mr. Valentine ba ito? Ha? Si DICT Yusek Aboy Paraiso. Ayan, Paradise. Ang Executive Director ng CICC. Yusek Aboy Paraiso ko yan, sir. Maganda umaga po at Happy Valentine's Day. Ayan. Happy Valentine's po. Very wishful Mayor. Kuya Deo, sir. Tsaka si Ma'am Sister El. Magandang umaga ho sa ating lahat. Ayan. Lalo na sa mga tagapakinig niyo. Opo, ayan. Lalo na sa mga kuya at mga ating na loveless ngayong Valentine's Day, ha? Pero, ayan, concern pa kayo, Yusek Aboy Paraiso, sir. Marami po ba ang nagiging biktima nitong isyung ito, yung love scam ba ang tawag nyo dyan? Ayan. At ano po ang ginagawa? Ayan, paki-explain nga. Una, ha? Ano ba yung may mga bago bang modus itong mga scammer na ganito, Yusek Aboy, sir? Naku, Kuya Mayor, talagang every year binabantayan natin to. At pagdating do sa modus nila, hindi naman nagbabago. Ang nagbago lang talaga ngayon, etong paggamit nila ng AI sa pag-commit ng mga love scams na to. So, madalas ngayon, naglilipanan na yung mga deepfakes para i-commit yung mga love scams na to na yun, ever since andyan naman yan, yung mga sad boy, sad girl love scams, mga seductress love scams, yung investors, mga military man at saka yung mga slow burn na uri ng love scams. Pero ngayon, ginagamitin na nila ng AI. Tapos medyo mahirap na i-detect gaya ng pagkaliwa. Dati ang isa sa natin pinapagawa is i-FaceTime nyo or make sure na kausapin nyo, i-video call nyo para ma-make sure na totoo yan, na hindi peking kausap nyo. Ngayon nagagawa na ng deepfake Yung parang yung kausap mo, iba yung itsura, iba yung boses, kung ano talaga siya. Tapos pati AI, very wishful ninong sir, Mayor sir, yung
ginagamit nila para i-profile tayo, para mas madali na sa kanila kasi tayo mga Pilipino, kuyang medyo oversharing tayo sa lahat na madali tayo ma-profile. So, ano ang dapat nating gawin? Siyempre, aminin natin na lalo yung mga ilang, hindi naman kababaihan, may mga lalaki din na, ay, malungkot ako, kailangan magkaroon ng date man lang o may makilala, ha? Ayan, so, paano ba sinisimulan? Paano ba nang iingganyo? Ayan, halimbawa ang isang single, ayan, gusto magkaroon ng boyfriend o girlfriend, paano ba usually yung may app ba na doon magbibigay? Kasi may mga pangalan na gano'n na sinasabit na may mga iminamats-mats gano'n, Yusek Aboy, sir? Tama ho, no? Doon sa unang tanong nyo, kuyang, kung paano tayo nagiging biktima. Unang-una, talagang mas nabibiktima tuloy. Talagang naghahanap. Pupunta doon sa mga dating application. Ayun, dating app pala yun. Oo, naghahanap talaga sila. Pero minsan, nandun din lang sila doon sa mga social media pages natin. Kaya yung mga red flags pagdating sa social media pages, yung bigla ka na lang kinakausap, yung out of the blue, parang alam na nila kung ano yung hinahanap mo kasi pinofile ka na nila. Pag masyadong perfect, kuyang, yung bihira naman talaga yung sobrang parang kilala ka na niya at alam na niya lahat ng ano. Nasa kanya na ang lahat ng hinahanap mo. Yan yung mga ano natin yung mga red flags natin. So, doon talaga nagsisimula yan. Tapos, doon sa second part ng question nyo, because of this, nilunsad ng aming incoming director, si Director Aya, ng campaign namin for this month, yung AI, Send-Ibig. Ito yung a series of educational campaigns at saka mga materials natin na talagang nakatuon doon sa mga kababayan natin para educate sila. Pinapakita natin yung mga uri ng scams. Ito very worshipful Mayor, no? Yes, sir. Nakikita natin, ito yung mga base doon sa mga totoong reklamo at sumbong sa atin sa CICC na isinadula natin, dinamatize natin para ma-reach talaga yung mga kababayan natin na kasi yung experience kasi can relate yung mga kababayan natin. Minsan di natin namamalayan, nangyayari na pala sa atin. Tsaka lang tayo mapapaisip. Ayan. Yusek, para iso ko yan, sir, paano natin malalaman na ito ay scam? Yung halimbawa yung ka-text ko la, ka-video call ko na, mga ganyan. Paano mo ma-detect na ito ay scammer pala, niloloko ka na? Ano ang senyales? Una-una ho, gaya nung binabanggit natin, if it's too perfect, it's too good to be true, kaya nung questionin natin yung sarili natin. Minsan talaga, kung nangyayari yan kinakalaban, yung sarili na natin ang kumukusyon, totoong tao ba to? Masyado yatang perfect. Minsan yung puso natin talagang ayaw paniwalaan na scammer to mga to. So pag so lagi kong binabanggit, pag kinukusyon na, simulan nyo na kusyon yung sarili nyo, pakinggan nyo naman yung sarili nyo na magpreno-preno muna, maghina-hina, tsaka talagang kilalanin yung mga tao to. Second kuya, pag if it's yung sobrang perfect na alam na yung lahat ng gusto mo, lahat ng ayaw mo, baka isipin nyo, baka talaga pre-profile na kayo. So, pag masyado ng porsigido, yung pinipilit ka na may time bound, yung pag-ibig niya, parang isang araw pa lang, parang I love you na kagad, kailangan mag-progress na kagad tayo. Magpakasal na kagad tayo, mag-invest na tayo, mag-build na tayo ng future together, no? Yung mga red flags niya. At saka, siguro banggitin ko na rin na pag halimbawa ko gaya nung kanina na hindi lang basta time bound but parang may element of pressure na pag hindi ka sa iba na lang, lalo na yung mga naghahanap ng mga AFAM o yung mga foreigners para mabilisang gumanda kagad ang buhay. Kuyang sir, ano po yung AFAM? Ayan, ito ba yung mga sugar daddy? mga ano to, kuyang yung mga foreigners na foreigners. Yung mga retirees na, ayun, sabi ko minsan yung mga kababayan natin, hindi lang talagang naghahangad ng pag-ibig pero yung mabilis kaagad na buhay, no? And siguro generally ko ang minsan talaga minsan wag puso parati ang pairalin. Sabi ko nga yung feelings nga natin dapat hindi natin binibigay sa maling tao. Dapat yung pinaghirapan din natin dapat
ingatan natin na hindi mapunta sa hindi naman totoong tao. So magduda tayo, Yusek, pagka humihingi na ng pera o kaya yung pasakalye na, paghandaan natin ang future natin, mag-invest Oo. tayo, mga ganong pasakalye. Oo, dapat ingatan natin yan. Pero, Kuya Yusek Abi Paraiso, sir, ayan, sino po ba ang madalas na nabibiktima ng love scam? Dati yun, nakalimita lang yan doon sa mga medyo advanced ages, mga nahuhuli na sa train. Talagang Nahuli binabanggit sa natin train. yung mga naghahabol ng huling biyahe. Oh. Very merciful, no? Pero ngayon talaga ang profile ho talaga na nag-widen na range. May specific scams for specific age bracket. So, gaya nung mga yan, yung mga serviceman na yan, at saka yung mga escort scams na yan, medyo advanced yung ages. Pero ngayon, meron na rin yung mga bata, yung mga seductress, saka yung mga talaga naghahanap ng mga partners ng mga bata. Kaya talagang yung mga profile pics at saka yung mga talagang lumalapit sa kanila, akala mo mga artistahin at saka lalong-lalo na yung mga Kasi lalo na yung tinatarget niya yung mga batang yung esteem nila medyo mababa, low self-esteem. So parang binubush yung confidence mo in return, ini-scam ka naman. Ayan. So anong dapat ganyan? Halimbawa, siyempre, ako malapit na mahuli sa biyahe. Gustong-gusto ko nga magka-boyfriend talaga, kung magka-girlfriend. So ano ba ang dapat gawin? Pwede bang eyeball to eyeball? O sabay, eyeball to eyeball. Magkita na lang tayo para at least face to face na. Pwede ba yung gano'n na? Yung ba ang pwedeng pan-check kung ikaw ay niloloko o hindi? Tama, very merciful. Kailangan na natin ibalik yung mga eyeball na yan. At talagang be honest, ini-encourage natin yan na wag mag-rely doon sa technology ngayon, sa mga AIs na napapabilis lahat, sa communications. Talagang real human interactions talaga kailangan kitain nyo para before you invest either yung feelings nyo or yung pinaghirapan nyo, pinag-iipunan nyo. Talagang kilalanin nyo yung tao, make sure na totoong tao sila. Tapos, again, minsan pati yung identity at background na napepeke sa internet. So, iba pa rin talaga yung human interaction, yung gut feel. Very worshipful. So, Okay. encourage pa rin ho natin yan. Yusek Aboy, sir, sa ngayong nag-uusap tayo araw ng Martes, marami na po ba? May data na ba kayo kung ilan na ang nabiktima nitong love scam na ito, nalalapit ang Valentine's Day? Ay, noong January pa lang ho, we were at ang na-receive na natin na love scam 18. Pero very worshipful ko yan, no? Hindi natin na to masyadong although may data tayo kung ano yung masumbong sa CICC, pero naniniwala kami hindi ito yung totoong landscape Kasi batid natin yung kababayan natin pag nabibigyan sa mga to. Nahihiya mag-report. Ay, tama po yan. So, ini-encourage natin sila na wag mahiya. Hindi ho kasalanan maging biktima. At alalahanin niyo na rin dahil sa sumbong nyo, mapipigilan natin itong mga to at hindi na makakapambiktima ng iba pang ng kababayan natin. Ayan, Kuyang Sir, dahil maraming nabibiktima na gustong magkaroon ng AFAM. Saan po sila pwedeng magsumbong o tumawag? May mga binabanggit kayo na hotline. Ano po ba ang hotline ng CICC, Yusek Aboy Paraiso, Kuyang Sir? Nako, ang hotline mo ng CICC is hotline 1326. Apat na numero na lang ho yan. 1326. At hindi lang yan pang love scam, sa lahat ng uri ho ng scam yan, whether it's financial scam, marketing scams, pwede ho kayo tumawag dyan at sinisiguro namin, very worshipful na within 24 hours dapat may feedback na ho sa inyo ano yung status ng kaso nyo. Kami ho dapat ang mag-update sa inyo kung ano ng aksyon ang ginawa namin at anong resolution ng kaso nyo. At saka linawin natin, Yusek Aboy, sir, hindi lang po love scam ang tinutugunan ninyo. Lahat po ng reklamo complete na mga pangi-scam ay pwede pong isumbong sa inyo. Tama ho, lahat ho ng mga scams, lahat ho ng mga cybercrimes, so pwede hong isumbong sa amin para matugunan ho natin. Ayan, pag kami nanloloko mga ang tawag-tawag, text-text, pwede ba i-report sa inyo at pwede bang ipablock yung number na yan? Tama ho, very merciful, no? Hindi lang ipablock, but as much as possible, if these numbers are also na ginamit para sa scams mo, kaya natin tuntunin kung sino yung mga nasa likod ng mga
numbers na to, talagang gusto natin bigyan buhay at bigyan sa yung SIM registration act ho natin. Pati po yung mga na-scam na na pinapakialaman ang deposito ng ang mga kababayan natin sa mga bangko-bangko, Yusek? Tama ho, wag lang ho yung mga nag-perpetrate nito o wag lang ho yung gumawa nito, yung mga asawa natin, hindi natin kaya yan. Very worshipful. Yusek Aboy Paraiso, sir. Ayan, maraming salamat po sa mga paalala ayan, at pagpapaliwanag para malaman po natin mahabay na hindi sila mabiktima ng love scam at iba pang daraya at kung saan sila magsusumbong. Thank you, sir, and Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day, wishful Mary, sir. Thank you po. Thank you very much, Kuyang Sir. Daming Bayan. My funny Valentine, Ayan, sweet Yung mga colored loveless. Valentine. Ingat daw sa mga afam-afam. Afam sa lalaki. Paano pagkababae? Jeric, ha? Anong tawag naman sa afam sa lalaki, ha? Pagkababae naman, anong tawag doon? Amam. Halaga naman mga terminologies, ha? Anyway, habigan, yan po ay lang, ha? May medyo pampakalma sa mga mainit natin mga issue. Puro impeachment dito, impeachment doon, laban sa presidente, vice-presidente, at kung ano-ano pa. Diyos ko, kawawa naman tayo. Habulin yung mga magnanakaw. Daming Bayan. Babalikan po natin mga bilang pang mga reports. Sandali lang mga Let Narciso, ano ang latest sa Malacanang? Kumusta ang Presidente Bonget Marcos ngayon? Ha? Abay, hindi na ba kumakain ng sabaw? Kumakain na ba ng solid food? At siya ba ay mag-out of town na? Ayan, naku, kaya lang Mr. President, ha? Ngayon medyo malakas-lakas na kayo. Pwede ba, ha? Sibakin nyo na yung mga walang kakwenta-kwentang miyembro ng gabinete, ha? Ayan, totoo ba yung balita na yung secretary ng DENR papalitan na? Ayan, ang tagal naman, ha? Diyos ko, nanggaling na sa department, walang ginawa doon sa pinanggalingan. Nalipat dyan, alaring ginagawa. Kaya dapat lang palitan na, ha? At maugo ang balita na, ayan, speaking of DNR, ayan, abay mga taga-DNR, ang mga fishermen natin, mangisda yung mga fish pen dyan sa Laguna Lake, ha? Abay, nagre-reklamo sila sa grabeng pollution, mahabigan. Abay, yung mga bahos hindi na lumalaki, ha? At nababawasan na ang kanilang income. Abay, nababawasan na rin ang pagdami ng mga isda dyan sa Laguna Lake dahil nga sa sobrang pollution. At balita na ating bubit mukhang kung sisibahin mo na Apo Bonget, itong walang kakwenta-kwentang sekretary ng DNR, abay tama lang, dapat lang na insider, ha? Eto matagal-tagal na ang karanasan nito, ilang administrasyon na ang pinagservisyohan dito, ha? Panahon pa ni President Diosdado Macapagal. Ayan, itong si Yusek Juan Miguel Mitz Cuna. Yan na lang ipalit mo, Mr. President. Daming Bayan. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Ay, kumusta po kayo, Chief? Ayan, FCJ. Justice Rodil Salameda, good morning. At Justice Ricky Rosario. Mr. Edwin Ernie, abay, bilis na oras. Alas 8:40. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng say that you're going away. I just don't wanna be lonely. Abay, siyempre, yung mga nawawala na sa kalendaryo, ha? If we share, ay nilang maging lonely ngayong Valentine's Day. Ay sila ay nakikipagsapalaran ng afam. Good morning, Sister L. Oras muna. Good morning, Lakay. It's 8:48. Oh, naka-green ka na naman. Ay, oo nga, no? Grabe talaga yung Gaya natin, ka Lakay. talaga, Yung ha? vibration. Ay. Ay, vibration.
Yung radar, yung ating radar system, talagang laging nagtutugma. Pero good morning sa lahat ng mga Good morning, nanonood. Sister El. And of course, lakay sa mga nakikinig sa atin. Diyos marhay na aga sa Indogabos. Ayan. Nasa baka sabihin nyo, off tangent yata ang damdaming bayan ngayon. Kasi alam po niyo mahabing kayo po ay nabuburyong na sa mga katakot-takot na problema ng bayan ngayon, mga kaibigan. Ha? Abay, kailangan sama ni Madam First Lady Imelda Romualdez Marcos nung araw. Ha? Nung itayo yung film center dyan. Yun. Ayan. Na ang under martial law, ha? Tapos na yata ang martial law, no? Nilift na yata ang martial law. Ayan. Diyan yung mga hindi natin napapanood ng martial law time. Yun yung mga pinapalabas lakay. Yung mga Na-try mo nang manood din lakay. Naku, hindi. Kasi mahal eh. Ayan. Akala ko Pero naman ang dami nga pumipila nun. Pero pagka madaan mo, nagtatakip ng muka. Bakit? Kasi pagka nanonood ka doon, alam mo, gusto mong panoorin mga bold. May mga pumping. pumping Oh my God, hindi ako ready. Lakay, ano ba yan? Aga-aga. Kaya sabi ng mga aktivista, yan yung film center na yan, ha? Ito na yun ng mga Marcos para social anesthesia, pang social anesthesia daw. Sa problema ng bayan. Anyway, ha? Nasaan ba ang ninong ng bayan ngayon, Sister El, para ating, ninong mapuntahan ng ating mga kababayan? Pero bago natin puntahan ng ating ninong ng bayan lakay, eto muna ang ating word of the day. Anong word ito of the ay day? kahapon na atin narinig ito dahil sa impeachment against Pangulong Bongbong Marcos. Word of the day lakay, Is? sufficient inform. Oh. Sufficient inform, or in Tagalog, sapat ang anyo. In Ilocano lakay, Ilocano ka deta ti pormana. Umno ti porma. Ayan. Cebuano is igo sa pormadong. Ayan. Igo ang porma. Igo ang porma, pastilandong. Ayan, dagdag ko na lang yon. At ang ating word At of the ang day ating ay Ninong ng Bayan. lakay ay nandyan sa may Barangay Hulo, sa may Ubando, Bulacan. Sandali lamang, Ninong Sherwin. Sige, magsasayo ka muna sa may Ubando, Bulacan. Babalikan natin yan. Sandali lamang, Let. Ayan, kumusta ang Presidente Bonget ngayon, ha? Malungkot ba dahil bumagsak ang performance at sa ratings niya, ha? At tinalo pa ni BP Sara ngayon, ha? Ayan. Standby, Let, standby. Raymond at Paas. Kumusta ang binabalak na kudita sa Senado? Standby ng Manang Milk Rigunan. Nasandamakbak, buwaba ang impeachment Ay, complaints. mamaya lakay, didinggin nila kung sufficient and substance Ayan, naman yung complaint against PBBM. Yun daw pala mga form. Tinitingnan kung yung mga pirma, tama ba? Yes, Kung paano yung lakay. complaint, ba Oo. ganyan. At yung substance naman, yung sustansya, ayan. Abay, may mga ebidensya ba? Ayan. Mga basihan. Ayan, may mga piatos ba galing Mary Grace, mga ganon. Abay yan. Baka newspaper clippings lang yan. Ayan. O kaya mga voice clips sa radyo at TV. Ayan. Medyo mahirap yun lakay pagka ganoon. Babalikan natin yan. Oras mo na, Sister El. It's 8:52. Is love selfish? Just a need fulfilled? Someone to fulfill your need? I think I know what love is. I can see you all now, waiting. Para tayo linggo ngayon. Para kulang na lang lakay, mag-request sa'yo ng kanta. Don't care about yourself. Ayan, maraming salamat, Manoy. Ayan, playlist pa ito ni Manny Bale. Ayan mo si Manny Bale, magaling ang selection niya ng music. Ay, Manoy, nasa ka man? Ayan, thank you. Ayan, and may you rest in peace. And may you enjoy your life up there. Yes. And feeling small. Oras, Sister El. It's 8:58. Ayan, sandali lamang, Let. Saan ba pupunta ang presidente ngayon? Ha?
Ano ba ang sandali lamang manang Milky Rigunan? Abay, madrama din dyan sa kamera, ha? May pa-walkout pa si Congressman Abante kahapon, ha? Totoo nga ako dun kahapon, Lakay, kasi sa lahat ng walkout siya yung nagpapaalam. Ay, sinabi mo, ha? Ayan, pero bago natin makalimutan, babati nga muna tayo na happy birthday. Sandali lamang, Sherwin, ha? At sila ay nanonood sa atin from Sydney, Australia. Ayan. How is your day to die? Ayan. How was your day to die, Mike? How is your day to die, Lola Soledad Bernarte? Ayan. Oh. 93 years old. Wow. Hello Lola po. Soledad. Ayan. Grabe, 93 Lakay. 93 years Wow. old. Ayan. At tingnan mo nga naman triple celebration. Dahil yung anak niya, itong si William Bernarte, sabay sila ng birthday. Aba naman, napakagaling tumiming. Yes, siguro. Cesarean siguro Palagay ko nga. 25 years old. Ayan. At si Erwin Bernarte, aba, galing-galing naman ng mga ito. Ano, ha? Ayan, happy birthday from Australia with love. Mula ko yung Colonel June Arias. At binabati rin natin ng happy birthday si mga mista, baka nakakalimutan ninyo, ha? Abay, birthday din ngayon ni Kuyang Mista, not sa obligasyon ng PMA Sandigan 82. Wow! Babaha daw ng emperador mamaya. At happy birthday din para sa mga taga Laguna, ha, mga noble, sa mga kuyang, ha. When she's Baka down di nyo alam, birthday ni Idol, ha. the street, Vice Mayor na pala ngayon. Tapos yung term niya, Mayor. if you would Vice Mayor Milbert Oliveros ng Cabinti, Laguna. Ba? Binabati ka, Vice Mayor, ni Senate Secretary Dong Mendoza. Ayan. At batiin din natin si Kong Secretary Dong Mendoza dahil sana ang congratulations in-appoint po. na Senate Secretary. At happy birthday din kay Aliyah Ikatlo IV. Aba, birthday pala ni Miss Aliyah. Girl. Yes. Aliyah girl, happy birthday. At hi Aliyah, ayan, miss ka namin dito sa News Center. At si Kuyang Mel Felix, happy birthday. At Jojo Digaw ng CDO, ayan. CDO Carne Norte, hindi Cagayan de Oro City. Congratulations. Welcome back, Mr. Danny Isla ng Lexus fresh from New Zealand. Aba, muntik maka-hole in one sa sa Manguti Golf Tour Tournament. Diyan sa Ayaala Alabang Golf and Country Club. Aba, isang dangkal na lang. Galing-galing naman nito, ha? Parang si Kuya Jimmy De La Rosa. Ayan. Kung isang dangkal na lang hole in one na si Danny Isla. Ito naman si Kuya Jimmy De La Rosa. Dalawang dangkal. Gusto ko yung talaga sukat na Lakay. Sukat na. Sinusukat talaga yan si Sir L, ha? Pero happy birthday din nga pala kay Tata Blas. Ayan na. Kablas Ople, birthday din pala niya ngayon, ha? In heaven. 99 years old na dapat siya ngayon. Heavenly Ayan. birthday. Alam po niyo, mahabigan ng Marcelo, itong si Kablas Ople ang ha? Ito lamang ang pwedeng kumontra kay dating Pangulong Ferdinand Edrelin Marcos Sr. nung araw. Yes! Ito lang sa mga cabinet members, si Tata Blas lang ang nakasopla kay Presidente nung araw, ha? Kumukontra pagka alam niyang mali. Ayan. At kasama na sila ni Secretary Toots Ople. Ayan. At eto nga pala, congratulations din kay Anthony Suntay. Winner ng 38,000 sa 38 Manguti Alabang Golf Club. Galing-galing naman. Pero eto na ang ninong ng bayan. Eto na Lakay, Huwag na ang natin ninong ng patagalin, bayan. baka mapanis ang kanya Aguinaldo, Sister L. Yes, at bago pa siya tuluyang mainitan ng todo dahil mukhang naka-green din siya. Tayo ay green team for Aba. today's video, Lakay. Ang ninong ng bayan ay nandyan sa may Barangay Hulo sa Ubando, Bulacan. Baka sabihin, naku, yung mga taga-DCRH, ayan, bumaliktad na. Hindi na. Actually, kami po Kulay ni Lakay. berde na. Ayan, Nagkataon lang talaga kami ni Lakay. Para ilang senador at congressman, at dami na nagbabaliktaran. Sino-sino ba yan, Lakay? Naku, Ay, mamaya marami nga, na. chika mo nga sa akin yan. Ayan. Sige, Pero puntahan mamaya. muna natin ang ninong ng bayan. Ninong Sherwin. Ninong. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH!
Aba, kulay Inday Sara Duterte de Carpio din ang Sherwin. Ninong Sherwin, sino ang bibigyan mo na aginaldo ngayon? Lakay, ako, kanina pa ako alas 3 sa madaling araw. Ganun ba? Kulay green, no? Kayo, alas 8 na kayo nag-kulay green. Kaya samantahon na ako talaga. Tulog pa kayo, naka-green na ako. Aba. Hindi na isusot yung dalawa. Kaya dito na tayong usapan, ha? Kaya talaga. Pero kung ilakay, Ayan, nakalagay. Anong tataklo ng t-shirt mo? Duterte pa rin. Hindi. Duterte pa rin. Malakas promo ganun. yan. Akala ko Duterte pa rin. DZRH tsaka ACS. Ayan. The order is dead or alive. Chill lang dong. Chill tayo, Lakay, chill lang. Pero kung imbitahan natin si President Bonget, Lakay, gusto natin imbitahan niya sa Obando, Bulacan para hindi lang sabaw ang kinakain ng presidente. Ano? Dahil ito napakarami makakain yung lugaw fish niya. Ito Wow. sa Kaliwas, kung tawagin, Lakay, napakasarap doon ang lugaw fish niya. Pero isa sa mga pinakamasarap din, yung tinumis ng Bulacan, Lakay. Ito, Ano yan? Anong tinumis? Anong tinumis? Dinuguan, Lakay. Dinuguan. Wow, sarap. Tinumis. Yan, napakasarap ng bagong luto, Lakay. Wow. Bango. Gusto kong ipahid sa leeg ko, gawin kong kabango yung sabaw. Ginutom ako. Parang ginutom kami dyan Dapat may partner na puto yan. Oo. Lakay, andito rin, tingnan mo, mabibili din dito yung mga sinaunang monay. Oh. Yung araw, Lakay, ganun pa rin. Mga mga old school. Ayan na. monay. Pero na-miss ko dyan yung pandiregla na mamasa-masa. Ayan na. Lakay. Pero dito, meron dito, Lakay, na carbonara na, spaghetti pa. Aba! Okay yan ha? Dahil yung may Carbogete. carbogetti. Tignan mo yung matsuhin nila, paano ng DZRH, Lakay. Mantakin mo, araw-araw nakatutok sa Ba, si DZRH. tatay. Si tatay tsaka si nanay. Tatay, pangalan niyo po? Leonardo de Guia. Leonardo de Guia. Ayan. Ang kanyang may bahay. de Guia. Si Ate Flor de Guia. Kayo ba yung teleserye nung araw sa TV? Si Flor de Luna, kaano-ano. Bata pa yun eh. Flor, tanungin nga natin, Sherwin, si Ate Flor. Ate Flor. Ate Flor, ayan. Si... Ayan. Para marinig ka, Lakay. Ate Flor. Mahina na raw pandinig niya, Lakay. Ganun ba? Nanay Flor. Nanay Flor, narinig po kami. Narinig po kami. Nadidinig po kami. Ayan, nadidinig mo kami, Ate Flor. Good morning po, sir. Ay, good morning. Ayan, kala ko di ko marinig yan. Ate, ilang buwan kayong niligawan ni Kuya? Matagal po. Matagal? Wow, years po ba, nanay? Pinahirapan mo ba siya? Hindi naman, no. Pinag-ito agad. Ayan. Paano kanya niligawan? Ayan, hindi ka ba itinanan? Hindi ka ba dinakma kaagad? Hindi. Bakit kinikilig? Saan ka ba unang dinit ni Kuya, Ate Flor? Dinala ka ba sa Sogo? Wala, nagsimba lang po. Simba. Nagsimba lang. Noong panahon, iba eh. Oo. Ano doon sa mga araw, gusto ko yung pag gusto namin. Ayan. Pinagsibak po ba kayo ng kahoy ni Kuya? Bakit kayo mga tanong bola kayo? Ganun ang panliligaw Yung tradition noon. Ganun ang panliligaw nung araw Yes, Ayan, naggigib ng tubig, nagsisibak ng kahoy. Ayan. Anyway, ate, ayan, dahil ilang taon na kayong kasal ni Kuya? Kuya, ilang taon? Si Leonardo, 82 na. Ako po, 79. 82, 79. Okay. Wow. Batang-bata. Ayan. 56 years na daw sila, Lakay. Ayan. 56 years na silang kasal. Wow. Tapos na ang golden anniversary. Dahil sweet na sweet sila, Sherwin. Bigyan mo kaagad sila ng pera para pang-date sa Valentine's Day. Aba! Malapit ng Valentine's. Ito, meron ka ng 1,000 pesos. Pang-date. Thank you. Kita mo lang kay si Nanay Flor talaga yung kumuha ng pera, hindi si tatay. Sherwin. Maraming biyaya ito. Sherwin, paano mabibigyan ni Kuya si ate Ng bulaklak. ng bulaklak kung Wala nasa siyang- kanya ang pera? Bigyan mo na 1,000 Si tatay ni si Kuya. 1,000 din daw sabi nila ka. Ayan. Ayaw naman, nakakatuwa.
Thank you. Aba. Ayan. Mukhang avid listener natin si tatay eh. Ayan, gusto po. May tanong daw sa'yo. Ayan, gusto. Lakay, may tanong daw. May tanong po kayo, baliktad ah. Hindi kasi, di ba sabi ng presidente, automatic, lahat ng senior, ay bibigyan ng pension. Kami wala kami nakukuha ng pension. Wala naman kaming pension mag-asawa. Oh. Ano lang kami, wala kaming trabaho para yung mag-asawa. Laki ba kayo sa social pension ng social wala kami nakukuha ng pension. Wala kami nakukuha ng Nako. pension. Kahit ka ng gamot na employee, Lutheran, yan yung may... Mukhang kailangan i-assist sila nanay para mailapit. Kasi po, sir, marami po akong sakit eh. Ganun po ba? May member, Ate Flor, kayo ba ay dati member ng SSS? Ay, hindi yun. Hindi. Member ng SSS. Yun po ang problema. Baka GS... Lang po kami sa PhilHealth lang po kami. Sa PhilHealth. Pero Lakay, alam ko yung mga senior, may natatanggap talaga sila din. Na ayuda. Binibigay. Lakay, merong yakap program yung PhilHealth na kung saan pwede silang mag-enroll online at mag-report lang sila doon sa pinakamalapit na accredited na PhilHealth hospital or clinic at saka po gagawin kayo ng reseta at yung reseta po ngayon makukuha niyo po ng libre yung gamot. Ayan. Okay, Sherwin, turuan mo si Ate Flor mamaya ha. Ayan, para hindi maubos ang oras natin at marami pa tayong commercial. Bigyan mo pa ng mini component, medium component si Ate at Kuya. Ating word of the day, makukuha niyo po ang ating medium component. Ayan, medium na Lakay, hindi na mini. Ano po, ang word of the day ay sufficient informed. Ayun, sufficient informed. Ayan. Sufficient ang inyong sagot. Ito, meron kayong mini component, hatid sa atin ng Astron Appliances, alagang Astron, alagang maasahan. Alagang Astron! Yun! Alagaan ka! Kumanta ka pa. Pakagaling talaga ng ninong ng bayan, Tatagaw mo ka. Sige. Si Coco yung nakita ko kanina eh. Biglang naging panty Coco. Kala ko si Pogo King yan, hindi pala. Okay, bigyan mo rin sila ng panlabas si Ate. Ninong Sherwin, bigay mo na. Eto, meron kayong Medyo Noche Basket para sa Chinese New Year. Yan ang ating Medyo Noche Basket. At hindi lang yan, meron na kayong pinakamalaki, pinakamabango, pinakabago ang Private Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan, kaya kahit gaano karaming problema, wala na kayong problema. Hello, Lakay. Opo. Okay naman Kuya. Ayan na kayo po. Kailangan... Ako ang abit listener niyo sa umaga. Talaga po. Ayan. Matagal po na po kayo nakikinig, tatay. Matagal na. Doon pa kay Rafael Abot listener na akong DCRH Naku, patay tayo dyan. Rafael Labo, di ko na po inabot sa radyo yun, Kuya. Laki yung mga... Ray Langit na po, inabutan ko History pala talaga. Kasi 82 years old na siya, Lakay. Pasensya na po, Kuya, di ko kilala naririnig ko lang, ang inabot ko rito si Ray Langit. Ayan, pero dahil, ibig sabihin, alam ni Tata yung talagang mga lumang-luma pa nating mga kasama. Ako lahat kayo na reporter dyan sa DCRH. Ayan, marami siya. Makinig sa inyo. Ayan. Kung kisisapsyon pa lang. Maraming salamat Kuya dahil talagang avid kayo listener ka. Kayo po ay talagang batang RH. Bibigyan ka pa namin ng chichirya, Kuya. Bigyan mo ng snacks, Kuya Sherwin. Makinig ng radyo, daday. Meron kayong Boy Sugba. Yan ang napakasarap na merienda. Sausaw sa suka. International Food Corporation. Courtesy of Ninong Richard C. Yan ano masasabi niyo po? May merienda na. Maraming salamat sa'yo. Wala pong anuman Kuya. Ayan, handog po ng DCRH yan sa aming mga taga-subaybay. Thank you, Tatay, sa pakikinig. Meron akong gustong pabubuhay sa'yo sa
ano na lang sa off the air na lang. Ayun. Banggitin mo na lang yan kay Ninong Sherwin, tatay. Kuya, huwag mo sasabihin on the air, ibulong mo na lang kay Sherwin, ha? Ibulong mo Ayan, kay Sherwin, tatay, ha? Laki, nagatid lang ako ng papremyo, inutusan pa. Bubuit ka ngayon. May bago na akong bubit ngayon, si Kuya Boy de Guia. Ayan, Maganda yung mga ibububit ni Kuya Boy de Guia sa inyo. Lakay. Kaya naman, sa mga nais manalo na 1,000 pesos sa akin tumutong sa Deezer Age, baka kayo nasusunod natin yun sa Deezer Age Malacash promo at sa atin ang Pride Detergent. Aris number 6, Sherwin Battle para Deezer Age, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Grabe yung mga tugtugan mo lang. Kaya alam mo yung parang palinggo na, tas patulog. Okay ba ang playlist natin ngayon? Grabe, pero ang ganda lakay. Ayan, Classy, maganda pakinggan. Paano naman kasi Valentino Galindo ng Paway. Ayan, huwag ko daw kakalimutan at magbe-birthday din siya. Valentine boy siya. Parang si Bal Gonzales. Ayan, parang si Atty. Reds Hularbal na magbibigay ng bonus. Wow, boss! Ayan. Yan po mahibigan mga kuyang mga ateng. Ayan, sa ganitong napakaraming problema, kailangan natin ng social anesthesia. Tatak! Lakay! Tatak! Deo Makalma yan! Sa Damdaming Bayan! Damdaming Bayan. Maraming salamat si Ninong Sherwin Alfaro at si kay Tatay- Kuya at Ate Tatay Flor Leonardo. de Guia. Ayan, Leonardo Leonardo de at Guia. Nanay Flor de Guia. Dyan sa Obando, Nakakatuwa lakay Bulacan. kasi sa age nila magkasama pa rin sila. 56 years of marriage. Yan ang Grabe. tinatawag si Sir El na true love. Yes, Ayan. oo. Talagang yung kanilang sumpaan Till death do till us death part. do us part. pledge of love cannot be broken. Like precious jewel. Edgar Mortis, babot, kumusta ka na, ha? Kumusta ang golf mo, ha? Babalikan natin ang report. Naku, kanina pa itong report ni Let Narciso. Baka napanis na yung si Let muna nga. Si Miss Leto muna na kayo bago tayo mag-commercial break. May mahalagang report galing kay Presidente Bonget Marcos na hindi na kumakain ng sabaw. Ayan, iniinom na ngayon. And I believe it's with you. Pilipinas handa raw sa hosting ng ASEAN Summit ngayong taon. If I must die, Pero ayusin mo natin ating mga bakuran, Mr. President. come to life. Ang dami mga dapat winawalis sa ating gobyerno, mga opisyal na dapat walisin. RH14, Let Narciso, please come in, Miss Let. Lakay Sister L, pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang mga ahensya ng pamahalaan na may direktang tungkulin sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit na gaganapin sa Pilipinas ngayong taon. Siniyak sa naturang meeting ang kahandaan ng bansa sa hosting ng 2026 ASEAN Summit. Ayon kay Palace Press Officer Pierre Castro, inatasan ng Pangulo ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na ihatid ang pakinabang ng ASEAN hindi lamang sa ekonomiya kundi sa buong rehiyon. Ipresenta naman sa Pangulo ang priority plans ng pamahalaan na nakatutok sa paglikha ng trabaho at pagsuporta sa maliliit na negosyo. Gayun din ang pagpapahusay sa digital services at pagpapalakas sa people-centered programs. Nais din ni Pangulong Marcos na mabigyan ng sapat na suporta o tulong ang BARM sa pamagitan ng paparating na DIMP IAGA activities o Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines East ASEAN Growth Area sa ilalim ng ASEAN Framework. Kailan ang ASEAN Summit, Let? Actually, Lakay, nagsimula na yung iba't ibang nagsimula na ba? summits kaugnay ng ASEAN. Yung sa Cebu, yung sa Turismo. Pero yung ang tinatanong mo siguro, Lakay, ay yung Leaders Summit, yung may mga heads of state. Sa ano yan? Sa May, nagaganapin rin sa Cebu at isa pa sa November na dito na sa Maynila. Ayan, Particular. Ayan, kumusta ang presidente? Ayan,
Kumakain na ba ng solid? Kumakain na ba ng empanada at saka bagnet? Ha? Hindi lamang digo ng pinapaitan. Ayan, tsaka dinengdeng. Tapos na lang yung Tapos na. yung sabaw session ni Presidente. Tapos na yung sabaw session na. Siya. Tapos naman na daw yun. Ngayong araw na kaya ay merong mga private meeting ang Presidente, so sa palasyo lang siya. Ayan. So, sa Malacanang lang siya, wala pang out of town na activity ang Presidente? Wala pa sa ngayon lakay. Ngayong araw, private meeting sa Malacanang. Akala ko nagpapalakas para humarap sa impeachment na. Basta't ang sabi ng Palasyo Lakay, handa si Presidente, kumpiyansa siya dahil naniniwala siyang wala siyang ginawang mali at wala anumang impeachable offense. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let, mula sa Malacanang. Good morning, balik sa inyo Lakay at Sister L. Maraming salamat, Let, mula sa Malacanang. Daming bayan. Standby sa ating mga reports, standby Raymond Dadpaas. Ayan, wala ha bang bilang? Ayan, hindi kakayanin, ha? Matatag ang Tito Sen. Wala pa raw numero para ikudeta ang Senate President Tito Soto III. Standby man ang Milky Rigunan. Ayan, hanggang 2 na lang. Ayan, bumabaha ang mga impeachment complex yan sa Kongreso, ha? Parang 3 benching ko na. Ay, naimbag ka giti Kailian, Kakasinsen, kan Kabagyan, di Tapawa, Ilocos Norte, ha? Ayan, ang Galindo at Macalma family, ayan, dyan sa mga barangay San Blas, at ganoon sa barangay Dakkeldanum. Ayan, Dakkeldanum, malaking tubig. That is a Paway Lake. Ayan, doon ang Malacanang of the North, Sister L. Ayan. At siyempre si Kuyang Mayor Jessie Galano. Ayan. Ay, Kuyang Mayor Jessie. Ayan, kumusta ka dyan? Daming bayan. At very worshipful Joey Soriano ng Lawag Lads. Oras, Sister L. 19 minutes Hala, after 9. bilis na oras. Ang oras ay hatid Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With
with Max Protect formula. Helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Oras, Sister L. 9:25 na lakay. Ayan na, tama het. Huwag mo na ipapasok yung DZRH number 1. Ayan na ba? Oy, pero thank you kasi Ayan, lakay, hindi lang tayo number 1 sa Metro Manila. Mega Manila ay number 1 din. Ayan na, parang Sewell, kulang ka na naman. Bakit? Nationwide number 1 din. Dahil narinig tayo mula Apari hanggang Tawi-Tawi. Yes, Ayan. oo. Good morning, Kuyang Joe Chua at Mayor Kuyang Mayor Ke ng Bungaw Tawi-Tawi. Layunan lakay. Abay, mantagan mo yan, Most Worshipful Raul Canon, ha? Yung mga, ang installing officer nung Worshipful Master natin sa Buddha Bungaw Masonic Lodge. Abay, nanggaling pa ng Apari, Cagayan. Grupo ni Kuyang Joe Chua sa Apolinario Mabini Lodge from Apari to Tawi-Tawi. Grabe. Ganyan ang mga brethren sa masonerya. Daming. At speaking of masonerya, ayan, oy mga brethren ha, ang mga taga Dalisay Lodge number 14, nag-imbita sa kanilang public installation mamaya, ayan, ngayon ito ha, 2 p.m. sa Grand Lodge. Incoming Worshipful Master Matthew Rainier Yu, Senior Warden Charles Benson Chu, Junior Warden Aristotle Rainier. Uy, aba, puro nang ito mga tree lights. Kuya nga Nelson, yaw. Ayan, nang pagka nang Chinoy yan. Ayan, pagkawana Pinoy. Ayan, nang wana. Oh,
Wala. At ang kanilang guest of honor speaker, most worshipful Raul Canon Jr. Ayan, kita-kits mga brethren. At sa loob ng ilang dekada, sandali lamang Raymond, susunod na kayo, promise, Millie Kirwan at Michelle Ricafort. Giselle Lakay, Giselle. Sino si Michelle? Michelle ba nasabi ko? Oh. Ayan. Tala ko si Michelle D. Ayan. Sabi kasi ni NBI Director Lito Magno chinecheck yung kanyang sa CCTV yung kanyang flight. Ayan, kasi sabi niya nasa Iloilo doon mangyari yung krimen. Ayan, yung panggugulpi doon sa driver. Ayan, driver bodyguard. Pero sabi ni Sam Bersosa, wala na raw sila ni Rian Ramos. Akala ko naman ano sasabihin. Split na raw sila. Ang bira ka naman sa Bersosa. Grabe ang tulong sa'yo ng election si Rian Ramos. Hiniwalayan mo na si Rian. Ayan. Hindi na, tahimik lang naman sila ganun Lakay. ba? Ayan, napunta tuloy kay Michelle. Pero alam mo, Dr. Garrison, sa loob ng ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng iyong Lakay, patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N Plus Gold. Nako, Kuyang Kong Omer Mercado, ating Julie, abay, kailangan nyo rin itong N Plus Gold. Dahil ito ay isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tuloy ito kaya ang inyong Lakay ay aktibong-aktibo sa pagtatrabaho at nakakasabay pa ako sa aking mga kapitbahay na millennial sa pagja-jogging. Sana kayo rin. Kasi full pack with vitamins and minerals ang N Plus Gold. Taman-tama sa pangailangan ng ating katawan, lalo na kapag nagkakaedad. Nako, Mr. Cesar Lee, kailangan mo rin ito para makapag-jogging-jogging ka sa penthouse. At mga kuya at mga ateng, mahalagang alagaan ang ating mamahal sa buhay. Kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag-uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi sa inyong mga mahal sa buhay ng N Plus Gold. Yan ay Sister L, tanda ng pagmamahal. Ayan ang kailangan natin. N Plus Gold. Daming bayan. Hatawin nga natin ang mga report. Ayan, kaya bang ikudita ang Senate President Tito Sen? Ngayon nandyan na si Secretary Dong Mendoza. Ayan, Gardy Westgate brother. Ayan. Pero ito Lakay, iba ito. Hindi ito tungkol dyan. Dahil yung ba? pagbaliwala daw ni Senator Rodante Marcoleta sa UN arbitral ruling sa West Philippine Sea. Pinalaga naman niya ng mga senador sa mayorya. RH28, Raymond Dadpa sa detalye. Lakay Raymond. Elaine, Mayor, pinagtulungan ng mga senador na kasapi ng mayorya na ipagtanggol ang deklarasyon na atin ang West Philippine Sea. Ito ay sa gitna ng pagbaliwala ni Senador Rodante Marcoleta sa 2016 United Nations arbitral ruling pabor sa Pilipinas kaugnay ng West Philippine Sea. Resulta ito ng Senate Resolution 256 na nilagdan ng 15 senador na kumondina sa agresibong pang-aaway ng mga taga-Chinese Embassy sa ilan nating mga opisyal sa isyu ng West Philippine Sea na ang sponsor ay si Senador Francis Kiko Pangilinan. Sa pagtatanong ni Senador Marcoleta, iginigit nitong wala o manong malinaw na coordinates o boundary nang ibinigay sa ating award ng United Nations kaya't hindi natin ito maaring isangkalan. Sinopla ito ni Senador Pangilinan sa pagsasabing malinaw ang desisyon ng United Nations na pinaboran ang Pilipinas at nireject ang anumang claim ng China sa West Philippine Sea. Narito ang palitan ni na Senador Kiko Pangilinan at Senador Rodante Marcoleta. We were still awarded, and we were our claim and our rights were recognized, and China's rights were rejected. Are we saying here now, Mr. President, that we have to go back to the arbitral ruling, to the tribunal, present a new definition of what constitutes West Philippine Sea, so that they can amend or they can set aside the award? Please, I would appreciate being clarified. Let me clarify, Mr. President. Are we getting the impression that the West Philippine Sea was awarded to us by the arbitral tribunal on a silver platter? Sinabi po niya kung nasaan yung ating mga coordinates? Well, Mr. President, tayo po ay merong entitlement sa 200... Again, Mr. President, assuming that
these have to be defined. I think we can define that by Philippine law. Tumayo din si Senate President Tito Soto at kinwestiyon kung meron bang coordinates ang 9 or 10 line claim ng China sa West Philippine Sea. Sa kanyang pagkaalam ay wala dahil lahat ng kanilang makita ay kanilang inaangkin. Narito si Senate President Tito Soto. Yung ban China, meron silang coordinates? Yung 9 dash line nila? Wala. Wala eh. Tayo nga may baseline eh. May baseline, 10 dash line na. Oh. May coordinates ba? Wala eh. Tayo nga may baseline survey law eh. Sila wala eh. Kung ano maangkinin kanila eh. So, I want to find out where are the coordinates of China in the West Philippine Sea. Ipinaalala naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Migsubiri na may dalawa ng batas na ipinasa ni dating Senator Francis Tol Tolentino hinggil sa West Philippine Sea. Wala ng question kung alin at hanggang saan ang sakop ng Pilipinas. Ito ay ang Republic Act 12065 o ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act at Republic Act number 12064 o ang Philippine Maritime Zones Act. Matatandaan na ang linya noon ni dating Pangulong Duterte ay pirasong papel lang, ang UN arbitral ruling na hindi natin maaring panghawakan. Ganito rin ang laging bukang bibig ng China at hindi kinikilala ang desisyon ng United Nations kaya't patuloy ang pangangkin sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito si RH28, Raymond De Paz para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond sa mga debate ha. Ayan, nakita natin kung sino ang mga defenders of China. Daming bayan. Mula sa Senado dumakot sa Kamara. Ayoko si Sir na El. mag-comment lakay. Ito naman, sufficiency and substance sa dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Didesisyonan niyan ngayon ng House Justice Committee. RH12, Milky Rigunan, Manang Milky. Sister El at Lakay, pagpapasahan ngayon ng House Justice Committee kung may sufficient in substance ang dalawang impeachment complaint na isinampa laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Paliwanag ni Batangas Representative Jervin Luistro, chair ng komite. Kapag nagdesisyon ang komite na may sufficient in substance ang dalawang impeachment complaint laban sa Pangulo, uusad na ang formal na proseso ng hearing. Ang kay Luistro, sa sufficiency in substance, dapat ang maisinulat nila na pagkakamali ng impeachable official ay sapat na dahilan para isulong ang pagpapatalsik sa pwesto. Sabi ni Luistro, kapag ang nagdalawang impeachment complaints laban sa Pangulo ay sufficient in form and substance, nag-iiso na ang komite ng notice sa respondent para makapagsumite ng sagot. Susundan ito ng submission of pleadings, affidavits at counter-affidavits under oath. Dahil hindi sapat na nakasaad doon yung mga pagkakamali dalang re-resolbahin. Ito bang pagkakamaling ito ay impeachable offense? Kahapon, nagdesisyon na ang komite na sufficient in form ang dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Marcos. Ang una isinampa ni Atty. Andre De Jesus at i-endorse sa plenaryo ni Representative Jet Minsay ng Pusong Pinoy Party List. Ang ikalawa ay sinampa ng Grupong Bayan na Lisa Masa at i-endorse naman ng Makabayan Bloc sa panguna ni na Representatives Antonio Tino ng Actifers Party List, Rene Co ng Kabataan Party List at Sara Elago ng Gabriela Women's Party List. Ganap na 10:00 na yung umaga lakay at Sister El, magsisimula uli ang hearing ng Justice Committee at kanilang didesisyonan kung meron bang sufficiency in substance ang dalawang impeachment complaint laban sa Pangulo. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky Rigunan. Ayan, buwaba ang impeachment sa Kamara at marami ngayon ang mga diputadong naka-Amerikana. Daming bayan. Happy birthday muna kay Aling Nelia Parosa, ang nanay ni si Aling Edniel Nelia, Parosa. oo. Aba, Aling Nelia, alaba tayo diyang pakanton. At happy birthday din kay Third Alaw ng Cavitex. Aba, parang si Ali Ekatlo di Third lang, ha? Happy birthday. Report mula kay Giselle. Si Pangulong Bongbong Marcos, wala pang termination sa ICI. Technical Working Group naman sa Asset Recovery. Tuloy kahit buwagin ang komisyon. Sino naman ang nagsabi niyan? RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Katayan eh.
Lakay, Sister El, wala pang natatanggap na termination ng Independent Commission for Infrastructure mula kay Pangulong Bongbong Marcos. Dito kasi nga 1 ng Pebrero, yung sinabi ni Senator Amy Marcos na lulusawin na ang komisyon batay sa natanggap ng impormasyon. Pero sabi sa DZRH News ng isang NCI official, kung sakaling lusawin ang Independent Commission, ipagpapatuloy pa rin yung papel ng TWG ng ahensya ng gobyerno na itatalagang mga siwa sa mga proyekto sa flood control at iba pang kaugnay na proyekto ng pamahalaan. Para sa kanya, hindi lamang limitado sa asset recovery ang trabaho ng grupo at pwede nitong ituloy yung mandato ng Independent Commission, kabilang yung paghahain ng asunto laban sa mga persons of interest na sangkot sa anomalya at pagrekomenda ng mga pulisiya o repaso sa mga batas upang maiwasan na maulit yung kaparehong katiwalian. Sabi ng opisyal, maaring ikonsidera yung mga nabanggit sakaling tuluyan ng wakasan yung mandato ng Independent Commission. Binubuo yung TWG ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na pinangungunahan ni Atty. Aboy Paraiso ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Kumusta na ang Lone Ranger ng ICI? Lumalaban na kayo eh. Justice Andy Reyes. Ayan. Oy, mga Chinoy brethren, ha? Mga nang brethren ng Dalisay Lads. Congrats sa inyong installation mamaya at sa February 7. Aba sa Sabado mga brethren, ha? Ang mga kuyang natin sa Sultan Harun Rashid Lukman Masonic Lodge number 405. 406. Ayan, sila nag-imbita sa kanilang public installation sa Scottish Rite Temple sa Taft Avenue, Manila. Incoming Worshipful Master Ibrahim Calaw, Senior Warden Richard Baloloy, Junior Warden Bernardo Quijano, at ang kanilang guest of honor and speaker, si Kuyang Marawi Mayor, ha? Marawi City, Vice Mayor na ngayon. Marawi City Vice Mayor Mahul Gandamra. At ang inspirational speaker, from Ilocos, from La Union, si Kuyang Governor Mario Ortega ng La Union. Good luck, congrats mga brethren. Daming Standby Edniel Parosa at mga lolo, mga lola, ha, mga seniors, ha. Huwag kayong aalis, ha. Ayan. At mamaya maganda po ang pag-uusapan natin ay ito po ay tungkol sa kalusugan ng mga nagkakaedad na. Daming bayan. Standby Dr. Gary C. Sabi sa Dr. Gary C, nasa dugo lang yan. Oras, Sister L. 9:40. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Edniel. Wala na, bumili daw ng pansit para sa nanay. Bumili ng cake sa sa Goldilocks. Ayan. Nag-promote ka pa. Oo nga. Sige, red ribbon na nga lang. Bagitin mo na lahat. Confis na lang. Ayan. Pero ang mga brethren na mga kuyang sa Sinukuan Lads sa number 16, nag-iimbita sila sa kanilang public installation. Sabi ni Worshipful Master Cesar Omnes, Senior Warden Raymond Ipio at Junior Warden Jimmy Buado. At ganun din, yung mga taga-Dapitan Lodge number 21, mga brethren, ha, February 16, Scottish Rite Temple, 1 p.m. Incoming Worshipful Master Emilio Villa, Senior Warden Luigi Bernus, at si Junior Warden Nelvin Timpog at ang kanilang guest of honor and speaker, Pasa Grandmaster Zambales Governor Hermogenes Ebdane Jr. Daming Balikan na natin lakay si Edniel. Edniel. Sister L, sumulat. Teka muna. Batiin mo muna si Aling Nelia. Batiin mo na si Aling Nelia. Magtampon nanay mo. Ayan, Ay, binabati natin si Aling Nelia. Batang-bata, lakay. Aling Nelia, kung tawagin ang nanay niya, Aling Nelia. Sabi mo na, nanay, mami. Ilang taon na ba si Aling Nelia, Edniel?
Batang-bata, 35 years old. 53 years. Basta 53 pala. 53. Ayan. Sige. Okay. Maraming salamat, Edniel. Ayan. Bye. Nakabati ka na eh. Magre-report ka pa. Haba-haba na oras mo. Ganyan. Sige. Proceed. Lakay sumulat ang katuran ng edukasyon sa Bangko Sentral ng Pilipinas kaugnay ng hirit sa mga guro na pahabain ang palugit ng pagbabayad ng kanilang salary loan. Ayon kay Secretary Sani Angara, tali ang kamay ng DepEd sa panawagang gawing 10 years o 10 taon itong payment period sa salary loans. Sumusunod lamang ang DepEd sa itinatakda ng BSP na 3-year term para sa salary loan na maaaring extend sa 5 taon depende sa sitwasyon. Pero batid ang DepEd na marami sa kaguruan ang umaasa sa utang upang matuguran ang kanilang araw-araw na pangangailangan. Kaya Secretary Angara, DepEd sa Enero 30, nag-request siya sa BSP na pag-aralan ng mga alternatibong mekanismo upang matulungan ng mga public school teacher na laro na. Umaasa ang team na tutugong dito ang BSP Governor na si Eli Remoto Alexander pagsapit ng Pebrero 9. Samantala lakay dito sa Camp Crame ay ilang ito sa mga hinantay natin ng pagsimula. Itong pulong balitan kasama si Interior Secretary John Vic Remulla at mga opisyalis ng Philippine National Police. Kaugnay pa rin ang update sa kaso na pinaslang na Lady Cup at kanyang anak dito sa Quezon City. At yung kaso rin ng police na miyembro ng Drug Enforcement Group, tinatagpo ang walang buhay sa loob ng isang septic tank sa lalawigan ng Bulacan. Ako si Edniel Parrosa, guulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Ayan, lumilino na yung kasong yan. At binabati natin si Kuyang Robin at ating Christine Go, Mapita. At si Kuyang Attorney Vladimir Amir Putin Pilaes Momo. Ayan si Val Galindo ng Paway. At si Fort ang dating ang mister ni delayed Secretary Toots Ople. Dr. Ferdy Pagdilaw at Mr. Michael Ismaygay, Kuyang Stanley Tan, ayan. At paring Manding Bahakan, Ruel Aguila at Joey Papa. At Kuyang Rodan Deliso. Good morning! At sa mga seniors, mga lolo, mga lola, huwag kayong aalis ha. Maganda po ang ating pag-uusapan ngayon dahil meron tayong kasamang magandang lalaking doktor dito. Artista Ayan. nga raw lakay. Artistahin. Napagkamalan pang artista lakay. Ayan. Sabi ni Pinong Si Kuya Kadyot ng Love Radio. Kadyot lang. Yan ba yung boyfriend ni Michelle D? Michelle D. Inubo si Doc bigla sa'yo lakay. Oras, Sister L. 9:51. Number 1 na naman. Pambadagdag na oras yan. Kaya number one, nakakahiga. Baka sabihin, masyado tayong mayaman. Lakay, hindi lang yan metro ganun ba? Mega Manila pa. At nationwide pa. Yes. Ayan. At para sa mga medyo nagkakaedad, mga lolo at lalo na ang mga lola, meron po ba kayong mga karamdaman? Abay, makinig po dahil eto na po ang gagabay sa inyo. At sabi nga niya, ayan, kung may karamdaman kayo, nalulungkot kayo, abay, nakahanda kayong gabayan. Put your head on my shoulder. Ready ang Lakay, bakit? ready ang shoulder niya para sandalan. Ayan. Para sa mga karamdaman mga lola. Ayan. Ayan. Hindi na magpapaligoy-ligoy. Matagal nating kasama ito ha? Ewan nga ba kung saan ba nagpunta ito? Bakit ngayon lang bumalik? Na-busy. Yes. At para tayo po ay gabayan sa kalusugan, lalo ating mga lola at lola, mga nagkakaedad, mga seniors. Kasama natin ating kaibigan, walang iba. Ayan. Ang napagalan ni Pinong na artista. Ayan. Artista ay naman talaga. Ayan.
Dr. Gary C. Ayan, good morning Dr. Gary C. And welcome back after 20 years. Ayan. Good morning, Doc. Good morning, Lakay Deo, at good morning, Sister L, at sa lahat ng mga nakikinig. Na-miss ko kayo. Yes, saan mo nagpunta? Ba't ngayon ka lang dumating? Ayan. Kasi medyo tumatanda na. Nagpahinga pala. Huwag mong sasabihin tumatanda. Nagkakaedad Nagkakaedad na. Numero lang yan, Dr. Gary C. At speaking of edad, ayan, abay, siguro napapansin dito ng mga lolo at mga lola na habang nagkakaedad, Dr. Gary C, ba't nga ba nag-iba daw yung kanilang appetite? Ayan, yung bang iba na wala nang ganang kumain, ayan, hirap na sila makakuha ng tamang nutrisyon ba? Kaya ganon na. Ano ba ang dapat gawin doon, Doc? Ba't ba ganon pagka nagkakaedad nawawalan nga ba ng appetite? Meron kasi mga nagkakaedad na yung pagbabago dala na ng nagkakaedad, naapektuhan yung kanilang metabolismo, yung panlasa sa pagkain, yung mabagal yung absorption ng mga kinakain nila, lalo na kung di nila napipili yung tamang pagkain. At kasama na dyan yung pagbabago dala na nagkakaedad na yung paningin, pang-amoy, panlasa nagbabago. Nagbabago rin yung ating gana kumain. Tayo kasi, di ba, Sister L, pag nakakita tayo ng pagkain, unang impression sa tingin pa lang, natatakam ka na. Masarap. Takaw tingin. Tapos naamoy mo, nalasahan mo. Yung malabong mata, ibang paningin mo. Yung pang-amoy hindi mo na-appreciate. Hindi mo na-appreciate. So, isa yan sa pwedeng sabihin dahilan. At kasama din yung narinig ko sa'yo kanina. Ano? Na pag nagkakaedad, malungkot. Ayan, malungkot. Lalo na kung nag-iisa. Ayan, kaya kailangan ng partner. Ayan, partner in life. Ayan. Kahit na may edad na, kahit na the spirit is willing but the flesh is weak. Tama yan. Kaya ang nagiging problema rin natin yung kalungkutan. Minsan dapat naintindihan din ng mga anak yung nararamdaman ng magulang. Ang nanay, tatay natin, lalo na pag nagkakaedad, hindi natin maasahan na pupunta pa yan sa supermarket o palengke. Hindi natin naasahan na magluto pa yan. Pag sila'y nag-iisa sa bahay, pipili na lang yan sa karinderya o kung saan man, mga dilata o mga processed food na alam natin na ang sustansya ay medyo questionable. Magpapagrab na lang. Wow, marunong ka ba umorder? Yan. Pero Doc, nabanggit mo po yun ito, no? Pagka ganito pong mga yugto ng kanilang buhay, paano naman po kasi critical po, paano po natin masisiguro na at bakit po ba critical yung ganito na dapat sapat po yung nutrisyon na nakukuha po nila at ano po yung magiging effect sa kanilang katulad niyang kalakasan nila at yung resistensya po para magpatuloy po ang kanilang yung kulang sa sustansya na katawan po ay maging, kumbaga, paano po yung mapunuan? Like that. Ang kadalasan na nagiging problema natin, yung mga nagkakaedad, yung kanilang pinipiling pagkain mali na So, ang sustansya mahalaga hindi lang sa mga may sakit. Ang pinag-uusapan natin yung senior health, na lahat ng mga senior dapat maayos ang pangangatawan dahil sa sapat na sustansya. May mga sakit na dulot din ng kakulangan ng kinakain mo na proper nutrition. Like for example, yung mga osteoporosis, na palagi sinasabi na uminom ng gatas, kumain ng mga calcium, di ba? Mga brittle ang mga buto-buto, mga ganun. So makakatulong yung tamang sustansya. Nandiyan na yung mga chronic diseases tulad ng alta presyon, diabetes, arthritis. Lahat ito yung mga pangkaraniwan na daing ng mga nagkakaedad. At mahalaga ang sapat na nutrition to recover at the same time to prevent mga sakit. Even yung immune system. Lahat itong mga binabanggit natin, Lakay Deo at Sister L, mga sakit na maaari naman natin iwasan kung sapat ang nutrition mo. May panangga ka So mahalaga yon. At paano mapunuan? Sa ngayon, natural na palagi natin pinapayo kumain ng tama, ehersisyo, uminom ng tubig. Given na yan Alam na ng tao yan But ang tanong, sapat ba yung ating kinakain para mapunuan yung pagkukulang? Yun. Basta ako, meron akong N+ gold. Kaya sabi ko kay Presidente, kailangan niya ito. Akala ko papadalhan mo siya. Pinadala ko, gumaling na kaagad yung mama.
Actually, yung binabanggit mo, no, Mayor Lakay, ay isa lang yan sa pwede makatulong. No? Dahil ito yung mga tinatawag na adult nutritional drink. Na sa iba nga, ito nga ay parang ginagawa na nga nilang meal replacement. May mga pasyente, halimbawa, yung mga comatose. Opo. Na nag-tube feeding. Hindi makakakain. Yung mga ganyan ang binibigay. Pwede yun. Nilalagay sa talaga. tube para. O parang ganun nga lakay, may mga ganun nga. Baka kasi vitamin E ang gusto eh. Yan, Alak yun lakay. Hindi pwede yung hindi pwede yung para alak. pang patulog daw. Hindi, biro lang yan. Kaya yung mga ganyan, mga nutritional drink, napakaswerte nga ngayon ng mga tao. Compare mo siguro 30 years ago. Wala tayong mga ganyan na mga pinag-aralan, na mga special formula na makakatulong. At ngayon, ang importante din yung protina. Habang nagkakaedad, napansin natin, lumiliit ang muscle, nangangayayat si lolo at lola. Ba't parang ganun pagka tumatanda, Doc Gary, parang lumiliit, nag-stressing ang mga seniors, ano? Yung sa shrink, yung pagbaba ng height nila, kadalasan may kinalaman sa osteoporosis. Pero yung pagliit ng mga, alam na, naglalawlaw yung mga balat, di ba? Ang tawag dyan, sarcopenia, na kadalasan kulang sa protina. Pero kaya hindi siya firm. Akala ko kulang lang sa gym yan. Well, kasama na rin yung tamang exercise. Pero ang problema natin, pag protina pinag-usapan, marami siguro nakikinig ngayon, pinagbabawal naman kumain ng karne ng baboy, baka. Oo nga. So, kinakapos ka ng protina. Lalo mga vegetarian, di ba? Anong alternative dun, Doc? Yung mga, yung kagaya nitong adult formula drink na to na nabanggit ni Lakay. Ito ay may taglay na soybean protein. So, yung protein dyan, ang laman yan, isoflavone, na kilalang protina na maganda rin sa mga babaeng menopause na. So, maraming gamit yan. Siya, malapit na mag-menopause ito. Sabi na nga ba, titingin ka sa akin, hinatay kita, tumingin na Ba't ba ganun, Doc? Ba't ang babato iba, nagme-menopause na kaagad? Ang mga... Bakit napunta sa menopause? May mga 40s daw, nagme-menopause. Ay, early. Tama, early. I think, ang isa sa dahilan kung bakit medyo napapaaga menopause ay yung mga kinakain. Yung pollution, yung stress sa pang-araw-araw. Nagkakaroon ka ng hormonal imbalance. At ang mga babae na usually 45 yan bago mag-umpisa yung menopause. Ngayon, may napapaaga. Pero saka natin pag-usapan yung mga magandang chiching, Doc Gary. Iba yan Ayan, dito muna sa mga seniors. Ayan. Paano naman ang dapat gawin sa mga seniors pagka may mga magulang tayo? Ayan. Kasi problema tayo na yung isang plato ng pagkain hindi nauubos ni lola ni lolo lola. Ayan. Ano ba ang dapat gawin doon? Ano po inyong payo, Dr. Gary C? Ang payo ko, Mr. Bubuit. Partner to ni Tia Deli dati, kaya ginagay ko si Tia Deli. Ang payo ko ay napakasimple. Kumain pa rin ng tama. Ngayon, yung mga lola at lola natin na medyo hindi nakakakain ng sapat dahil sa anumang dahilan, kasama na yung walang ngipin na panguya at iba pa, pwede nyong idagdag ang mga nutritional supplements na inumin. At ito naman ay halo nyo lang naman yung mga powder na yan at halo nyo sa isang tasang tubig na mainit at 3 scoop lang pwede nang pandagdag sa inyong kinakain. At ang kagandahan dyan, plant-based yan, lactose-free. So wala tayong takot na kakabagin o magdadiarrhea. Mga side effects. Kasi maraming senior may lactose intolerance Hindi na pwedeng uminom ng mga may mga gatas kung ano-ano pa. Kaya pinapaiwasan uminom ng gatas, but this one is lactose free, gluten free. Kaya yung mga may allergy na nag-LBM sa pag-inom ng mga gatas ay ligtas kayo dyan at halal pa. So pwede sa mga kapatid natin mga Muslim. Kaya lang Doc, kulang tayo ng oras, kaya pakisabi kay Dr. James Cayetano, dagdagan natin ng oras,
Tama. 30 minutes, ayan na. Pero magbabalik ka naman. Mukhang once a week magkasama na tayo para magbigyan natin ng gabay sa kalusugan ang ating mga kababayan. Hindi naman mga senior, ba't puro mga senior citizens lang? Dapat lahat. Mas malakas kasi appeal ko sa senior. Ganun ba? Sabi ko na nga ba eh. Hindi, nagbibiro lang ako. But I'm into geriatric practice kasi. So, Ayun, majority mga seniors. Alam ko naman na Dr. Garris hindi ka katulad ni Manibal eh. Ayan. Ay, iba yun. Pero pumapatol din niya sa menopause. Hindi niya ngayon may pagtanggol sarili kasi wala na siya. Naalala ko, nasabihan ako niyan eh. Doc Gary, minsan join ka sa program ko, marami kang makikilalang byuda. Baka bumasalangin si Manibal. Baka huwag niyo sabihin matrona killer yun. Ay, sa mga lolo, mga seniors, ayan, maganda umaga po sa inyo. Biro lamang po. Mapapagalitan ka lakay. Sige Dr. ka. Gary C, ayan, maraming salamat po at hanggang sa iyong pagbabalik, ayan, na-miss ka namin at sigurado maraming nakamiss sa iyo. Salamat. Na mga avid listeners nyo, lalong panahon nyo pa, Licha Deli. Tumutrobak. Throwback. Ayan, baka si Jadeli nakikinig din sa atin yan. Ayan. Baka bigla tayo may maamoy dito. Baka may biglang maamoy na malakas na pabango rito. Dr. Gary, sir, ayan, maraming salamat po at good morning. Hanggang sa muli. Thank you very much. Thank you very much. Doc. Thank you. Ayan, sa ating kalusugan. The road is long. At yan na mahabian ng kabaran natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister Al po, Elaine Apit, stay safe. God bless everyone. Susunod na, Operasyon Tulong, Wonder Woman, Miss May Binauhan. Oras eksakto. Wow. Alas 10:11. This time check is brought to you by AC